Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. For today's video ay gagawa tayo ng cellphone na sira ang LCD. So ang model po nito ay Oppo Reno 2F. So yun po yung problema niya. Basag ang LCD, nag-on siya, nagbabibrate lang, wala kang makikita ang display. So AMOLED LCD po ito. Ngayon guys, ang problema niya na bagsak. After na bagsak, nabasag ang baba at nag-blackout na siya. So, buksan muna natin para mapalitan natin ng LCD. So, ang kagandahan po dito, ang ipapalit nating LCD ay original LCD with fingerprint. Gagana talaga ang fingerprint 100%. So, ayan guys, buksan muna natin. I-remove natin yung takip sa likod. Ayan. So, gamit po kayo ng pantastas. So, ibaba. Ayan nyo lang yan. Ayan, buksan nyo lang, irinitan nyo lang ng konti at aangat na yung takip. So matigas po ang takip nito at baklasin pag first time pa. So ito sobrang tigas po nito kahit matagal na itong unit na ito. So ayan, naangat na natin. So dahan-dahan lang, pwede nyo rin po ito sundan kung meron kayong unit na sira na ganito. So orderin nyo lang sa online, original LCD. So ang LCD naman ito ay galing sa supplier ko. So ang supplier ko pala ay ito, ayan. So dyan po ako kumukuha ng pyesa. So ayan. Unang-una, i-remove muna natin yung mga screw. So, lahat. So, bago ang lahat, shout out muna tayo dito. Ayan. Shout out po sa inyong lahat at sa lahat po ng ating viewers na nanonood ngayon, shout out po sa inyo. At sa hindi ko na-mention, shout out po. Sobrang dami po nang nagpapa-shout out. So, ayun guys, pati yung tornilyo sa baba ay kailangan natin i-remove para malagyan natin ng LCD, mapalitan na natin ng LCD. Ayan. So, marami pong screw ito. Una, tanggalin nyo muna yung yan po yung connection ng LCD at battery. Ayan. So, yun lang po ang aalisin nyo pag nagpalit ka ng LCD. So, ito po yung in-order ko sa supplier ko. So, pinalalamob ko pa ito kasi order po ito. Ang original LCD ay medyo may kamahalan po talaga. Hindi katulad sa mga Class A na mura lang. Pero ang mga ganito, comment down below kung magkano ang presyo ng mga ganitong LCD kasama ang lever. So, ayan guys, iti-test muna natin para makita natin ang loob. Kung napapansin nyo po, ang original na LCD ay mayroong butas. So, kitang-kita po yung butas niya sa ilalim. So, mamaya ipapakita ko ulit. So, ayan, tinest ko muna yung LCD. Ayan, sobrang linaw po ng LCD niya. So, yan po yung original LCD. Meron po namang replacement, kaso lang nakikita yung ilaw sa ilalim. So, medyo iba po yung quality. So, ayan, sobrang lambot po ng touchscreen. So, bago po ninyo ikabit, kailangan nyo matest nyo muna para in case sablay man siya ay hindi nyo agad-agad may dikit. Kasi pag naidikit na po yan ay possible. Ayan. Yan po yung butas ng fingerprint. So, kitang-kita po yung butas. So, dyan po dadaan ang fingerprint para gumana siya. So, i-remove natin yung battery at i-remove natin yung LCD na basag. So, ang nangyari lang po pala dito, nabagsak at nagkaroon ng crack sa ilalim hanggang natuluyan. So, dati daw, mayroon namang display at nabagsak ulit ay bigla na lang daw iba yung display na nagre-rainbow hanggang natuluyan. So, ayan, basag din po yung ilalim. So, ayan, tanggalin nyo rin po yung red para maangat ang LCD. So, hindi nyo na kailangan tanggalin ang mga flex charging board para makabitan ng LCD. Ayan, ito po yung original LCD. So, meron na pong kalawang. So, siguro, medyo nabasa-basa, kaya nag-blackout. Ayan, kung napapansin nyo po, ayan, may butas po sila. Parehas po sila. So, may butas sa gitna. Ayan po yung fingerprint mismo. So, mamaya, itest natin kung gumana ba ang fingerprint. Unang-una, bago natin i-install ang LCD, linisan natin yung pinaka-LCD frame. Kasi, pag yan may mga bubog na natira, ay hindi po yan maipit ng maayos. So, ayan, nilinis muna natin. So, ang ginawa ko dito ay nilagyan ko na siya ng B7000. So, kasi ang teknik ko ngayon ay, bago ko idikit ay isarado muna lahat. So, ngayon guys, kabaliktad naman. So, dinikit ko muna siya. Ang teknik mo dito, idikit nyo muna. Pwede naman. So, ayan guys, ikabit na natin yung LCD. Alisin na lang po natin. Ayan, kung napapansin nyo po, yan po yung butas ng fingerprint. So, tanggalin natin yung mga nasa ilalim ng mga plastic. So, yun po yung mga takip-takip niya. Kasi brand new po yan para hindi iwas, gas-gas, or madumihan. So, mayroon po yung sticker, plastic, iangat nyo po yan. Para, ayan, kung napapansin nyo po, kitang-kita yung butas ng fingerprint. So, i-install muna natin. Kapag ganito naman ang pag-install guys, idikit nyo muna. So, ang kailangan nyo dito, idikit nyo muna to 2 oras or 1 oras bago nyo ilagay yung mga screw. So, pwede naman ganito ang sistema. Kasi pag hindi naman kayo nagmamadali, yung customer, ito kasi iniwan ito, hapon na ito kinuha. So, ayan, nilagyan ko muna ng guma. Ayan. Nilagyan ko ng guma ang mga gilid-gilid at pinatuyo ko ito sa loob ng 1 oras kalahati bago ko
inilagay ang mga screw. Ayan guys, after 1 hour, tinanggal ko na, 1 hour kalahati, tinanggal ko na yung guma. So, dikit na po yung pinaka, LCD. So, yun po yung guys, so, yung mga latest video ko, huli ko na siya dinikit. Ngayon naman, sa mga ganitong sistema, pwede nyo naman idikit muna bago nyo ikabit yung mga parts. Ayan, kagaya nito. Huli ko na siya kinabit dahil para hindi magalaw-galaw ang LCD. So, nilagay ko muna yung mga screw. Ayan. So, dahil natis na natin kanina, diretso na natin paglagay. So, ayan, ilagay natin yung mga screw lahat. At maraming salamat po pala sa lahat na nagpapadala ng mga unit sa atin. So, sobrang dami pong nagpapa-LBC. So, maraming salamat po sa inyong tiwala. So, ito naman, ang ginawa dito ay walk and repair po ito. Iniwan po ito ng umaga, hapon na po ito nakuha. Pinalalalamove na lang niya pagkahapon after naayos. So, ayan, linisan muna natin yung takip. Sobrang kapal po ng dikit nito ng Reno 2F na ito. Kaya pag binaklas nyo po ito at wala kayong gamit, sobrang tigas po talaga yan, lalo na kung first time pang mabuksan. So ayan, linisan ko muna para ma-fix pa rin natin ng maayos. So ang ginawa ko dito, nilagyan ko ng double adhesive ang takip. So yun po yung ginagamit ko dito para kahit kayo naman kaya niyo ito baklasin kung wala kayong hot air or kahit pantastas lang, dari-diretso na yan. So ayan, ang ginawa ko dito, ininitan ko ng konti para mas kumapit pa yung double adhesive para ang takip niya ay pulido ang pagkakadikit. So biglang nag-on po siya ay napindot natin yung on-off habang inaayos natin at dinikit. So ayan, antayin natin mamaya at itest natin yung fingerprint kung gumana ba. So ang kagandahan po talaga sa mga original LCD ay napakalinaw po talaga. Kaso lang medyo may kamahalan po talaga siya. So linisan ko muna at itest natin mamaya kung gumana ba ang fingerprint. So para maging satisfied naman ang gawa natin, kailangan natin linisan ang unit. So ayan, paliguan muna natin. So thinner po ang ginamit ko sa paglinis ng cellphone. Pantanggal po yan ng mga dikit-dikit kagaya ng B7000. So yun po yung ginamit ko dito. B7000, T7000 ay iisa lang ang kalalabasan yan. So ayan guys, nilagay ko na yung SIM holder at tinanggal ko yung plastic. So dahil original po ito ay 100% satisfied po ito. Ayan guys, kung napapansin nyo po, sobrang pitid ng LCD at ang ganda talaga. So dahil ibinigay din yung password, tinanong ko, ayan, i-enter ko siya. So ayan, sobrang nabababaan din yung ilaw, natataasan. At ang kintab po talaga ng display. So ayan, sobrang lambot ng LCD. So yun po yung pag-test ng LCD. So ngayon, i-test natin yung keyboard. Ayan, sobrang soft touch po ang LCD niya. Grabe, ang pag-original po talaga ng LCD ay satisfied po talaga kayo. Pero yun nga lang, kung kaya naman ng bulsa ay mas maganda. Ang original na lang talaga ang ilalagay. So ngayon, i-test natin yung fingerprint. So ayan, ayan. So, malalaman natin kung gumana ba ang fingerprint. So ayan. Test natin yung fingerprint. Ayan, kamay ko po yung ginagamit ko dito para maipakita ko sa inyo na gumagana ba ang fingerprint. So, sa original LCD, kung gagana ba talaga siya, ayan, malalaman natin na ngayon. Ayan. So, nilagyan, ayan. Nag-register po ang fingerprint. So, ibig sabihin, original talaga ang LCD 100%. Malalaman naman po natin, kung hindi original, hindi po yan gagana. Ayan guys, kung napapansin nyo po, gumagana na po ang fingerprint sa aking kamay. So, normal na po siya. So, ang ganda po ng display talaga. Ayan, ito po yung original LCD na sira. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating video. Maraming salamat po. Napaka-satisfied po ang pagkakagawa kapag original talaga ang LCD. Maraming salamat po sa inyong panonood.